Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Bryan, Baldovia. At kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-stay ka na kasi tuturuan ko kayo ng mga makeup tutorials. In this video, ituturo ko naman sa inyo yung mga proper techniques para ma-achieve ang flawless makeup using a foundation. Dito, bibigyan ko kayo ng tips and techniques kung paano makuha yung hindi nagkikiki na foundation. Ito yung mga self-experiment ko, yung mga nakuha ko sa ibang makeup artist. Ito yung mga tips nila na na-adapt ko. So, without further ado, let's get started. Okay guys, new video, new model, and new collaboration. Okay, let's all welcome Sandara, Gabrielle, ang haba ng pangalan. Hi guys! Okay, you can plug your channel here, subscribe nyo siya. Ang channel ko po is Ytc-Darabels channel. Sana i-subscribe niyo yan. Okay, yun na guys. Narinig nyo na ang kanyang channel. Huwag nyo nang kalimutang i-subscribe yun. Okay guys, ang tutorial na ito ay bagay sa mga beginners, mga beginner makeup artists o yung mga mahilig mag-makeup kasi beginner lang din ako, share ko lang sa inyo. Okay, si model ay merong yung face na okay naman siya, fine naman siya din. Combination siya ng oily and acne-prone skin. Then, ang gagamitin natin sa kanya is, na foundation is this Maybelline Matte Poreless Liquid Foundation in shade 128 Warm Nude. Kasi ito yung pinakamalapit sa skin tone niya. Tip nga pala guys, huwag kayong gagamit ng foundation na maputi kay model or sa sarili nyo. Kasi kapag maputi, magmumukha kayong hindi naman aswang. Muna walang mukha. Ganun, yung maputi lang talaga. So guys, ito yung tip ko sa inyo para magtagal yung inyong makeup, yung inyong foundation. Para maging, parang hulas proof. Make sure na gumamit ka ng primer. Ang primer na gagamitin ko sa kanya is itong Prime Plus Studio ng Essence na Mattifying Pore Minimizing Face Primer. Ito ay nabili ko sa Watson sa halagang 379 pesos. So, maganda siya kasi hindi siya sa mukha, hindi siya malagkit, hindi siya greasy. So, first step, maglalagay ka lang ng pea-size amount ng product. Then, iganyan mo lang siya, blend mo lang. Then, itong mukha ni client, ni model, lagyan mo lang siya sa T-zone. Dito sa mga area, sa mga spot na laging nag-aano yung oil niya, parang lumalabas lagi. Dito kasi madalas nagki-cake yung foundation. Ayan, ganyan lang. Dapat soft-handed ka lagi kapag nagme-makeup. Kasi pag masyado kang harsh sa mukha ni client, ni model, baka hindi lang makeup yung mahulas, pati yung impression ni sa'yo ni model at ni client ay mahulas din, mawalati. Okay, lagyan nyo lang siya sa T-zone. At kapag may mga labis-labis na product, spread nyo lang sa mukha. Hindi naman kailangan lahat lagyan. So, pag pin-primer natin lahat yan, Diyos ko, baka hindi na matanggal. Make sure guys na natutuyo siya ng maayos. Ayan. Kapag alam nyo ng tuyo na, pag okay na siya, proceed na natin siya sa pag-a-apply ng liquid foundation. Okay guys, I'm gonna use this Real Techniques Beauty Blender. Ito guys, maganda siya kasi floppy siya and pag hinugasan mo siya, hindi siya yung nagkakalat yung particles na nasisira. Ito kasi ay para sa mga ganito liquid foundation. I prefer this kasi madaling i-blend and maganda talaga yung lapat ni liquid foundation kapag ito yung ginamit natin kaysa kay brush. Compare natin kay brush na meron siya mga harsh lines na mga linya-linya galing din sa bristles. Okay? Paano mag-apply nito? Ganito lang. Lagay ka lang dito ng dalawang okay na yan. Dalawang pisil. Tapos, ito, basa na siya. Babasahin nyo muna para maganda yung lapat. Then, gaganyan nyo lang siya. Ayan. Kita nyo. Then, ganito lang guys. Dito ka magsimula. Huwag muna dito. Ayan guys. So, ganun lang.
make sure na yung foundation is hindi parang hindi mo kita yung mga guhit-guhit niya. Okay guys, kita nyo na yung difference. This is the side na walang foundation and this side is yung may foundation na. Kita nyo, na-achieve agad natin yung full coverage na ating gustong i-achieve. So, in this part, kapag gusto mo pang gumanda yung keep on blending lang. Kapag gusto mo pang gumanda yung lapat ni foundation, keep on blending lang. Huwag ka mapagod mag-blend. Ayun yung number 1 tip ko sa inyo, sa lahat. Sa mga gusto magsimula mag-makeup. Ayan guys, na-achieve na agad. Ito yung side ng walang foundation. Kita nyo naman, meron siyang mga active pimples and meron siyang mga dark spots. Meron siyang mga warts na kailangan takluban. Okay guys, kita nyo yung difference. Then, continue lang natin siya dito sa kabila. Okay guys, yan, na-blend na natin siya. And next naman natin, kapag nalagay na natin si foundation, si liquid foundation, next naman natin, i-cover naman natin, i-conceal natin yung mga spot na mga imperfections. Katulad nitong warts niya, at ilalagyan niya ng concealer. Ay, yung mga pimple marks niya, lalagyan natin siya ng concealer. Para pag pinicturean siya, kunyari, mag-photoshoot siya, photo finish siya. Hindi siya yung makikita mo may imperfections. Okay. In concealing, I will use this Maybelline liquid concealer. Yan lang muna natin itong mga spot na may imperfections, mga black spots, dark spots. Yan. Okay lang naman parami guys, yung lagay nyo, basta make sure na i-blend nyo. Sa mga beginner dyan, ang tip ko, huwag mapagod mag-blend. Ayan. Okay guys, nalagyan na natin siya ng concealer, then i-blend naman ulit. Okay yan guys, nalagyan natin siya ng concealer and look at the result na kapag may foundation na. Compare mo dun sa kanina na wala pa. Napaka-flawless niya. Ayan guys. Ito lang hindi natin tatakloban yung natural na taling niya. Hindi na siya pwedeng takloban pa kasi nga baka mag-ibang mukha na. Then guys, kapag matapos na natin siya lagyan ng concealer, i-bake naman natin para hindi mag-cake yung under eye niya, yung eye bag area niya. I-bake natin using this Nichido final powder. This powder is good para matakloban yung mga enlarged pores mo dito para hindi siya mag-cake. Okay guys, lalagyan natin siya using this powder puff. Okay guys, ganito ang paglalagay ng powder ni Nichido. Kuha ka lang dyan ng product using your powder puff and ilagay mo lang siya dito. Make sure na walang product na papasok sa mata ni model or ni client. Ayan guys. I get this technique kay Albert Cunyawan. Every time na mag-makeup ka, mag-bake ka kasi ang pag-bake ay nakakapagpaganda ng finish ng foundation. Hindi bake na pag yung tinapay ha. Bake na sa makeup. Stay
mo lang siya ng 1 to 2 minutes, then alisin mo na, then makikita mo yung result niya. Parang skin finish, flawless na eye bags area. Then kapag may mga labes, spread mo lang sa kanyang face. Na-i-PM na natin siya ng 2 minuto. Huwag mong patagalin kasi baka mamaya magbuo-buo na yan dyan, sis. I-remove na natin siya using this powder brush. So, pag-remove, upward motion. Okay guys, matapos natin siyang lagyan ng setting powder, anong tinatawag nating baking process sa foundation para mag-set yung liquid foundation is ngayon naman, isa-set na uli natin siya for the second time around, second wave ng pagsiset using anything na powder. This powder is paubos na kasi paborito ko to. Hindi ko na may mention yung brand niya kasi alam nyo na. Ayan, ganyan lang guys. Doon ka lang maglalagay sa high point areas ng face. Set mo lang siya. And pag na-set mo na, you're all good. Pwede ka na mag-proceed sa iba pang steps of doing makeup. And there you got it guys. Nakuha nyo na po ang mga tutorials ko, ang mga techniques ko, ang tips ko kung paano mag-apply ng foundation and ma-achieve ang flawless, no imperfections na full coverage foundation. And kung natuwa ka sa tutorial ko, and kung may natutunan ka sa tutorials ko, huwag mo nang kalimutang i-click ang subscribe button dyan sa baba and click na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga videos and tutorials ko. And thank you for watching and don't forget to click subscribe. Bye!